Kailangan pa ng isang medic para sa babae. Mukhang malinaw na patay na siya pero kailangan pa rin nating may tumingin at mag-check sa kanya. Nakagawa ng karumal-dumal na tuklas ang mga pulis. Isang babae ang pinatay sa pamamagitan ng pagpalo ng martilyo sa loob ng kanyang bahay. Nahuli namin siya na may maraming saksak. Pinatay niya ang kanyang nanay. Nasa loob siya. Excited na akong makita si Jesus. At ang kanyang anak na lalaki ang pangunahing suspek. Tatalakayin ko ang nakakabahalang kaso ni Cody Sales at kung paano natuklasan ng pulisya na pinatay niya ang sarili niyang ina. Maligayang pagdating sa Crime Fix. Ako si Anjanette Levi. Si Cody Sales ay makukulong ng matagal dahil sa pagpatay sa kanyang ina. Napakakarumal-dumal ng krimen. Pinatay ni Sales ang kanyang ina, si Nancy, sa pamamagitan ng pagpalo sa kanya hanggang mamatay gamit ang martilyo at pinatay rin niya ang kanilang aso. Noong Hunyo 25, 2022 pinuntahan ng pulis ang bahay ni Nancy Sales matapos tumawag ang kanyang kapatid para alamin ang kalagayan niya. Nag-aalala siya dahil di niya makontak ang kapatid niyang babae. Would you like to live across the street? Maaring may maliit ding aso. May napansin ba siyang galaw sa likod? Ang kanyang numero. Pumunta siya sa tindahan, alin ang pinuntahan niya? Anong sasakyan ang sinakyan niya? Sumakay siya ng Uber. Sige. Pwede bang bumaba ka at kausapin kami? Yung pinto mo. Gusto ko lang sana hindi ako nag-react noon, nakilala kita kaya gusto ko sanang ipakilala ang sarili ko at magtanong ng ilang bagay sa'yo. Hindi talaga pwede. Pwede ka bang bumaba para tingnan yung maliliit na ticket sa file? 3, Haring 851, status 10-4, 13-851-10. Kausap niya sila sa telepono. Sinasabi niyang si Mama ay pumunta sa Walmart gamit ang Uber
Ayaw niyang lumapit sa pinto. May bintana ba sa likod na pwede mong silipin? Posible. Para lang malaman kung andyan siya ngayon. Ang nakakagulat sa kasong ito ay tumawag si Nancy Sales sa pulis isang araw bago. Iniulat na mas pabago-bago ang ugali ni Cody. May kasama ka pa ba sa bahay? Wala. Sinabi mong umalis siya. Gaano katagal na? Sige, ano ang pakay niya sa pagpunta sa tindahan? Sige, at kaya pupunta siya sa Walmart para kumuha ng tapos ng ilang gamot. Kaya siya nag-book ng Uber sa cellphone niya. At pwede mo basta mga 10 minuto na ang nakalipas. Hindi kita makumbinsi na bumaba at kausapin ako kahit sandali. Sinusubukan ng pulis palabasin si Cody para kausapin siya pero ayaw niya, nabanggit ko na. Tumawag si Nancy Sales sa sheriff at iniulat ang mas pabago-bagong ugali ni Cody. Tumawag din ang pamilya, sinabing sinunog ni Cody ang telepono at salamin ni Nancy. Tingnan kung kaya niyang padalhan ng mensahe para tukuyin ang lokasyon niya at tiyaking pumunta siya sa Walmart. Kung gusto mong gawin ko yun, Oo, gawin natin yon. Kontakin natin ang Kencom at tingnan kung makakapagpadala ng sasakyan ng Montgomery sa Walmart. Detective Haggerty ito, 3 King 851, kumusta? Nandito kami sa Chicago Road. Sabi ni Cody, mga 10 minuto nang umalis ang nanay niya sakay ng Uber papuntang Montgomery Walmart. Pwede ba tayong magpadala ng unit sa Montgomery at ipatawag siya sa Walmart para makita kung nandoon siya? Umalis daw siya mga 10 minuto na ang nakalipas, ayon sa kanya. At pagkatapos, maaari mong ibigay sa kanila ang numerong ito kung kailangan nila akong tawagan para sa kahit anong dahilan. Oh. Hindi, sinusubukan lang naming tiyakin na ayos siya at wala siya sa tirahan at nagsisinungaling siya sa amin. Kailangan niya ng ibang uri ng tulong. Kaya, sige, salamat. Paalam. Nakuha na nila si Montgomery papunta doon. Sinabi ko sa kanila na tawagan ako kung may tanong sila. Ibig kong sabihin, i-check pa natin kung siya nga talaga Yeah. sa tirahan na ito. Paano kumuha ng Uber sa Platteville? Tama, yun nga, mukhang ganun. Ayon sa email na ipinadala, sinabi nilang may mga Uber nang ipinapadala dito ngayon. Rural talaga ang lugar dito kaya mahirap mag-Uber at tingin ng mga detective malabo talaga mangyari iyon. Ako si Detective, kinuha ulit. 3. King 851. Pwede ba, may paraan ba kayo para makontak ang emergency hotline ng Uber? Baka sakali lang. Oo. Kung pwede nating subukan na makahanap ng paraan para makontak sila at malaman kung may kahit anong Uber na pumunta sa address na ito, 6,547 Chicago Road sa Platteville, kahit anong oras ngayong araw. At pakiramdam namin ay nasa panganib ang babae. Kaya, sige, May oras ba tayo siguradong sumakay si nanay ng Uber?
20 minuto na raw ang lumipas, sabi ni Cody. Mga 10 minuto. Bago ang pag-uusap ko sa telepono kasama ang nanay niya. Mga 6, tapos ngayon nasa pagitan ng oras na yon. Kitchen. Great. Si Kencam ay nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Pinahanap ko kay Kencam ang emergency number ng Uber para malaman kung may sumundo sa kahit sino mula sa address na ito. At syempre, sina Montgomery at Morris ay pupunta sa kanilang mga Walmart para ipatawag siya at tingnan kung nandoon siya. Kaya, Ang 51M ay papunta na sa ruta. Para sa kanya. salamat. Walang kahit anong tsansa na siya ang magmamaneho gamit ang kotse na yon. Pinapagawa ko na kay Kencam lahat dumadaan sa law enforcement portal, pati Uber sinusubukan naming makuha. Numero 132 at 141. Gagawa ako ng emergency request para makita kung nasundo siya. Mula rito. Naghihintay ng impormasyon ang mga investigador at duda sila sa kwento ni Cody. Ayon sa pulisya, naniniwala ang nag-ulat ng pagkawala ni Nancy Sales na may mali. Ayon sa ikatlong partido, bihira sumakay ng Uber si Nancy at kadalasan ay namimili lang siya sa Aldi o Walmart sa Morris. Dagdag pa, nag-canvassing sina Deputy Smith at Deputy Kelly 116 sa paligid ng kapitbahayan. Nalaman nila na karaniwan daw nakikita ng mga kapitbahay si Nancy sa labas araw-araw, ngunit huli siyang nakita noong ika-24 ng Hunyo, 2022 bandang hapon. May kapitbahay din sa tapat ng bahay ni Nancy na may ring doorbell. Walang nakitang footage ng sasakyan o tao na pumasok o lumabas sa bahay, taliwas sa sinabi ni Cody. Nagdesisyon ang pulis na pumunta sa bahay. Babaeng driver. Babalik kami agad. 701, go ahead. 73,313 Charles Williams. 73,313 na mga sulat sa mailbox. Nakita ko ang kusina. William 7. Mula sa nakikita ko, wala naman. Tingnan mo ang mga basurahan ngayon. Oh, may itim na bag dito. Hindi naman mabaho. Nasaan na yung sinunog na pahina? Sabi sinunog daw ang teleponong ito. At ayaw niyang magsampa ng kaso, gusto lang niyang paalisin sila sa bahay. Ayaw niyang magsampa ng kaso. 34 Kanluran O'Brien wa. 10-4. King 850. 741 stata. Ika-4 ng Oktubre. May swerte ka ba sa Uber? Si Montgomery ay nakausap na ngayon pati na rin ang Walmart at naabisuhan na si Morris pero wala pa tayong naririnig mula sa kanya. Nagtatrabaho ba kayo para makuha ang emergency number ng Uber? Subukan nating gumawa ng emergency request.
Walang magawa ang mga deputy kundi maghintay kahit nakakainip. Kailangan nilang malaman kung ano na kay Nancy Sales at kung okay siya. Kung may tatakip sa pinto, aakyat ako. Mas maganda ang tanaw ko sa kusina at ibang bahagi ng bahay mula sa ibabaw ng air conditioner. Kailangan ko pa ng iba, hindi sapat ang upuang ito. Ingat. Sarili mo. Baka kayanin kong umakyat dito. Kung hindi, dadagdagan natin ng hollow block. Babalik kami agad. Sabi mo may gloves ka. May gloves din ako sa trunk. Walang bakas si Nancy na nakita nila. Oh, Ulat lang ito para sa mga kaibigan. Flat na gulong. anong sabi niya sa search warrant? So yun pa, ano kaya yon? Anong sinabi ni Cody sa telepono? Sinabi lang niya kung wala tayong search warrant, Isa, pwede ba akong humingi ng crash number at saka ng pangalawang floor number pakiusap? 10-4. Sino ang emergency contact niya? Manok, ang Ozarks? Ano ang lagda sa pangalawang numero? Para ba ito sa USA? kumatok ka sa pintong ito tapos tumakbo pabalik para makita mo ng maayos ang loob ng kusina. Oo, nasa kusina ang mga plato. Oo, nasa mesa ng kusina ang mga plato, may kutsilyo doon. Mukhang dinala niya ang apoy sa tag office, wala na akong nakita pa. Nandoon ba kagabi ang mga plato? Siyempre, Kung may marinig ka, sabihin mo lang, bantayan mo doon. Siyempre, ayaw ka naming mapahamak. Malaking bagay ang makinig. kumatok na naman siya. Babalik kami agad.
Sabi niya pumunta siya sa Montgomery pero hindi naman totoo. Nawawala siya. Wala siya sa Montgomery, wala rin siya sa Morris. Naghahanda na ang mga deputy na pumasok sa bahay. Pulis ito, lumapit ka sa pinto. O papasok na kami, lumapit ka sa pinto. Gawin mo na ngayon. 4, 5, 6. 7. 10, 11, 13, 20. Diretso lang, diretso lang. Uy, bleep, anong... Nagre-record. Ilaw. Breach? Yeah, do you breach? Hintayin mong maging ganyan. Oo, parang isang gilid na silid. Parang gilid ng silid. Tatayo ka rin tulad ko, sigurado ako. Parang yung bahay na yon, di ba? Pulis ito, lumapit sa pinto. O papasok kami, lumapit sa pinto. Gawin mo na ngayon. 2,001, 2,002, 2,003, 2,004, 2,005, 2,006, 7, 2,8, 2,8, 10, 11, 12, 13, 14. 15 simulan na. Malaking pasok. Ilagay mo dito, ilagay mo rito. 701, kailangan pa ng isang medic para sa babae. Mukhang patay na siya, pero dapat pa rin siyang bantayan. 10-4, kailangan pa ng medic. Balik tayo mga pare. May sugat siya ng saksak, pinatay niya ang nanay niya. Nasa loob siya. Pwede ba kayong tumingin sa kanya habang inaasikaso siya ng iba? May schizophrenia siya, may mga saksak siya sa dibdib na siya mismo ang gumawa. Ang nanay niya ay nasa loob, nakagapos at may kadena. May kumot at mukhang patay na. Sabi niya siya ang pumatay. Lahat kontrolado. O gusto kong makasiguro, gusto kong subukang maglakad kasama siya. Sige, Gusto kong panatilihin ang eksena. Siya ang tipikal na inaasahan. kukuha tayo ng impormasyon para makasiguro na patay na siya. Sige. Ako na bahala sa ambulansyang nakatigil. Skiwi, ikaw ang sasama sa kanya papuntang ospital. Sige, ngayon na. Nakakakilabot ang natuklasan ng mga deputy. Nilagyan siya ng lead para matiyak na patay na siya. Mag-i-inspection ulit kami sa bahay para masiguradong walang na-miss. At pagkatapos nun, lilinisin na namin ang lugar. Lumiko si Sticks. Grabe pare, patay na siya. Nakagapos siya, hindi siya. Oh, hindi, dati siya. Matagal na siyang patay mula pa nung nakaraang Pasko. Uy, kung sino ang sasama, pwede mong hawakan ito at ako na lang mag-aayos ng lead dito sa labas para hindi tayo madikit sa iba, ayos lang.
Kaya mo ako, gusto mo ba siyang ilabas o dito tayo papasok? Sige. Sa pagkakataong mawala ng iba pang tao. Smith, samahan mo siya sa mga susunod na hakbang. Bawat kwarto, kahit saan na posibleng may tao, tingnan ninyo, siguraduhin ninyong walang tao. Yo, Inisip ko kung ayusin ko lahat. Papunta na sa'yo si Troy Medic. ika-4 ng Oktubre. Uy, Jason yo, kung tingin mo kailangan pa ng aimbo, pwede tayong mag-umpisa ulit. Isa pang alternative learning system. Mga pare, mukhang hindi na siya mabubuhay. Kailangan natin ng ambo at isang magbabantay sa kanya. Gusto ko lang masiguro na may darating na resources. Oo, sige, walang problema. Talagang talaga. Sige. Kumusta na? Pwede ba kayong tumulong? May nakita ba kayong tao? Pag nakuha ko ang listahan, kailangan ko lang ang pangalan ng mga pumasok. Sige. Sabihin kung sino sila. Tatawagan ng pambansang seguridad. Sige, papunta na sina Dwight at 69. Nang matukoy na di na maililigtas si Nancy Sales, inilabas ng mga deputy si Cody Sales na nagsasalita ng walang saysay. $700 at isa kailangan pa namin ng isa pang medic. Sa babae, mukhang malinaw naman. Nakatayo ang CPD. Oh, Ikaw na, nakatayo ako. Oh, Ikaw. ikaw na, nakatayo ako. Oh, Ikaw, tara dito tayo. Hindi. hindi. Stewie, baka mapunta ka rin sa ospital. Ayos lang. May parusang lethal injection ba sa Illinois? Hindi na ako makapaghintay na makita si Jesus. Naniniwala siya sa akin. Marami na akong doktor pero wala na akong mapuntahan. At may tiyuhin ako na mahilig humipo sa mga transgender. At sinusubukan ko. Nagbibihis ako at hinahawakan ako ng nanay ko sa gabi. At sinabi ko sa mga doktor at naniwala sila sa akin. Wala nang naniwala sa akin kasi babae siya. At wala na akong mapuntahan at patuloy niya akong ipinapadala sa mga ospital. Si Jesus lang ang naniniwala sa akin. Isa rin sa mga ospital ay naniwala. Pwede ba akong umupo? Nahuhulog na ako. oo pare. Pwede kang umupo sa sofa. Salamat. Kaya inaakala ko na gusto ninyong isama sila at mga inumin sa software, tama? Tatanggalin ko ba ito o uupo na lang ako? Oo, sige. Naalala ko na ipinadala ko sa'yo. Oo, ano? Si... Inakala kong isa ka sa tatlo dito. Oh, Sige, gets. Salamat. Sige, Si Sales ay kinasuhan ng pagpatay sa kanyang ina. Pinatay din niya ang aso ng pamilya habang siya ay may schizophrenia, pero hindi iyon dahilan. Ipinilit ng depensa na baliw siya nung krimen, ngunit nagpa siya ang hurado na hindi siya baliw. Si Sales ay hinatulan ng 30 taon. 29 na taon para sa pagpatay sa ina at 1 taon dahil sa matinding kalupitan sa hayop. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levi. Salamat sa pagsama. Tandaan, mapapanood kami sa YouTube at maaari ring pakinggan at panoorin sa Spotify. Magkikita tayo dito sa susunod.